Tea Conversations with Rod Texon. Philippines, good day. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations. Samtang nga nagalawig ang mga inadlaw, nagalawig ang problema nga ginatubang naton dala sang pandemya, nagkalain-lain nga mga sektor sang pumuluyo, negosyo, kag mga individual diri sa Pilipinas ang nagakaapektuhan. Sa level sang mga mamumugon, madamo ang nawadaan sang trabaho. Madamo sang mga nagasira nga mga industriya, mga kompanya, madamo sang nagabuhin sang ila sining mga empleyado, madamo sang nagabuhin sang ilang nga mga services and at the same time businesses. Pero may isa ka sektor nga makabig naton na buhi for a majority. Yet there are some nga naigo sang sining pandemya. And we are talking about the agriculture industry. Buhi in the sense nga sa pagsirado sang ekonomiya sang Pilipinas. Ang tanan nagpamunong sa ilapuloyan. Nagtaas ang demand sa nagkalain-lain nga mga produkto pang agrikultura. But there are some nga bangod wala sang inugasto, mga mangunguma, mga individual farmers na lugmok, nagahulat na lang sang bulig nga mahatag sang gobyerno. In this context, mangingkopod naton no less than ang regional director sang Department of Agriculture, Regional Office Number 6, si Engineer Remelin Ricoter. Director, this is Rod. Maayong adlaw. Dali lang gid as we experience some difficulties sa technical side, basi may problema kita sa aton nga signal from the end of Director Ricoter. Balikan natin si Director Ricoter. Director, this is Rod Texon of Iloilo Metropolitan Times. Maayong hapon. Mayong hapon man, Rod. Am I loud and clear? Loud and clear, Director. Okay. Salamat sa imbitasyon kag maayong hapon sa tanan nga tumalanaaw kag nagapamati sa ining programa ni Rod Texon kag sang Iloilo Metropolitan Times. Mayong hapon. Salamat sa sining kay ginatag mo sa aton Director. Alin sa nagliligat ginaistoryahan namon ang nagkalailain nga mga naapektuhan nga industriya. We even discussed this earlier this afternoon ang natuhoy sa Bayanihan Act 2. And naistoryahan naman naton ang industriya sa turismo. Subong, isa sa pinaka-importante, kag in fact, mayor, pwede nga wala na turista, pero hindi pwede nga wala sa mga movers ang aton nga agriculture sector because everybody will die, definitely. And ini ang ara sa idalom sang imong pagdumalahan diri sa aton sa Region 6. Director, kamusta in general? Malapad ini ang in general nga ginatumod naton ang agriculture industry diri sa Region 6 in this pandemic. Okay. Salamat again sa kagayunan nga kinhatag mo sa amon sa Department of Agriculture nga makipaghinunanon sa imo and to provide our listeners and of course our viewers with the status of the sector in the region and of course in the country. Nagwa ang statistics in terms of the economic growth and nakita naton dito nga although very minimal ang iyang growth at 1.6%, but compared with the other services and manufacturing as major components for economic growth, nag-positive ang agriculture sector.
of course, maintindihan man naton nga within the past 5 months, kaya siyempre February nag-umpisa na tong kwan and March ang community quarantine. But nonetheless, within that period, ang movement sa mga tao, negosyo, public transport were at a halt. But the planting and fishing of the sector is still ongoing during that period. Kay aside from siyempre kinahanglan ginato na mo nang hambal ni Secretary Dar nga the threat for COVID-19 is there, but likewise the threat for hunger is also real. So kung halimbawa nga wala kita nagpatigayon sa mga measures, especially on the issuances of food passes, especially for logistics and suppliers nga kung sa diin gin-prioritize ang ato national government sang interagency task force even here at our region, sang regional task force nga i-prioritize gid ang movement, unhampered movement sang aton nga mga farm products and likewise farm inputs. At the same time, nag-issue man ang Department of Agriculture sang ID, especially for those concerned extension workers, farmers and fishers, and likewise agribusiness personnel kag ang mga tinawo sa mga logistics and suppliers. Let's talk about food sufficiency, Director diri sa Region 6 in general and Iloilo in particular. Sa konteksto sa sining pandemya nga aton gina-experiensyahan, are we that sufficient? Do we have enough food diri sa nga parte sa nga pungsod, Director? When it comes to rice, of course, we are very much self-sufficient. Kay for the region, we are 115 self-sufficient except for 2 provinces of Aklan and Negros Occidental. But for Iloilo, of course, nagalapaw man ang sufficiency level. In fact, during the period sang March and April, I think I was able to talk with our NFA regional manager kay may policy ang NFA nga if there are deficit regions, then NFA will augment the stock. So ang aton nga rice nga procured by NFA from local farmers, kalabot pa na siya sa Tawi-Tawi and Region 7 and 8 as per information from NFA. Nakatawag gani na sa akon si Governor Defensor nga base tani hindi ipagpagwa kay na base maubusan ta diri. Patambal ko man sa iya, it's the policy of NFA nga if there are deficit regions, then the excess region will have to augment the stocks of the other regions. Even our deficit provinces like Negros Occidental, galin man diri sa Iloilo ang supply. So kung bugas ang aton paghambalan, even if ma-prolong, of course, we are not, we don't wish for that, ang ining pandemya, we have enough. Actually, other than the local production, we have also imports. Kay may mga local importers man kita diri sa Iloilo and sa Negros. So naga-augment pag na siya. But their imports are not solely for Region 6. Diri lang ilang point of entry or port of entry sa Iloilo City and Bacolod City. But it is still delivered in some parts of the country like Cebu. Kay Cebu, of course, is a deficit region. So other than that, may mga tikang man ang department, hindi lang department ang DA, but likewise LGU, especially on our vegetables. Amo na nga ginkuha ni Secretary Dar ang plant program or alpas, ahon lahat pagkaing sapat. Amo nang gincoin sang central office ni Secretary Dar nga pangontrata sa COVID-19, alpas kontra COVID or ahon na pagkain sapat. And one of the priority sang kwan is urban gardening. Wala problema sa rural areas kay at least may space ang aton pumuluyo nga makatanom. Ang kwan na lang is the vegetable seeds that will be coming either from us, from DA and local government units kay may mga procurement man ng LGU.
But sa Aha. urban centers, of course, we have coordinated with the city government for prioritizing barangays nga may mga idle areas. So may ara kita sa Tansa Timawa, Tansa Bonifacio, kag ginamanage man ina sa mga grupo man sang kababaihan. Aha. Director, of course, this is not just about rice. You've mentioned about vegetables and you have this urban gardening program. But what about the livestock and poultry? Do we have enough or nagapadayon kita sa pagkuha sa iban nga rehiyon? Actually, sa manok kag sa baboy, sufficient man kita. Ang problema naton is to bring it outside of the region. Kay may opportunity tani sa Metro Manila and of course parts of Luzon because Region 6 is still ASF free or African swine fever free kita nga region. And balaan man naton ang Luzon, particularly the swine producing regions are affected by African swine fever. So gusto man sa aton mga supplier diri nga makadala kita sang live hogs, particularly for Metro Manila, and of course mga hogs man for replacement sang mga called out nga mga African swine fever affected nga mga farms. May concern lang in terms of movement kay may executive order abi ang Oriental Mindoro. Ang kapas bala sa from Katiklan to Rojas to Calapan, amo nang area nga amo nang ruta sang aton nga mga tracking nga madala tani sa mga live hogs. But unfortunately may executive order ang provincial government nga even the passage of from free ASF free region ginkuha nila. But we made representation with of course sa DA man sa Bureau of Animal Industry, and latest is with the Economic Development Committee sang Regional Development Council. We made representation ultimate nagkuan immediately ang aton nga NEDA Regional Director Ruan Bacal communicated also with her counterparts sa Mimaropa, NEDA 4B. And her counterpart also discussed the matter, the concerns of Region 6 hog raisers. So I think may positive man nga kwan, they will discuss the matter and for them to probably amend the executive order to allow passage. Pero may mga precautionary measures lang ginakwan ang Oriental Mindoro. But today may ara man kita yang oceanic nga barko nga directly Iloilo to Luzon and Bacolod Luzon nga naga-cater man sa concerns ang aton ng mga hog raisers. Okay, even there is aton sa Iloilo, particularly sa area sa Gimaras, ang live kilo subong tag-80 na lang. Nagligad na naaw pag na isa 75 kay ang rason hindi katabok sa Iloilo, hindi sa kasaka. So nagakaiguan ang hog industry. On the other hand, may mga ano bala ang mga inisyatibo nga ginahimo subong sang imo departamento diri sa Region 6 para nga ma-augment naton ang ining sitwasyon sang mga farmers subong nga pandemya. So bali ang concern naton is duha abi ASF kag ang COVID-19. Sa ASF naman niya, although ASF free kita, ang aton nga concern is on the movement. So at least naka-made representation na kita sa EDC and of course NEDA with their counterparts sa provincial government. So we are holding and we will follow it up also with the department. Ang isa ka concern of course yung quarantine protocol for sa mga biyahero. Amo pa nang isa ka concern, pero wala kita dira sang kwan. Although sa kwantani sa free movement or unhampered flow sang commodities,
dapat i-allow na. But of course may amo to kaning concern ko nga duha, ASF kag COVID-19. May mga tikang man kita nga ginhimo, especially sa small hog raisers naton, kay may nagapabot man diri. We communicated with AMAS through our AMAD kung pwedeng mabuligan man kay amo na gani. So syempre consolidation kag may mga potential man nga mga buyers ito galing kay may mga requirements man ang ina nga mga manugbakal, not like with the commercial nga may ara man sila to ka-connect nga mga traders man. So we are helping in our own way kung pagitani kung may kwarta man kami gali kay wala kami sang budget for the procurement of those commodities. So isa na but ginkuan man ni Secretary Dar sa ining bayanihan to may proposal siya other than pork ang sa chicken kay may glut man kita sa chicken. Isa sa mga measures nga i-propose ang DA sa cash and cash assistance is to include rice and poultry or chicken. So kay ina sa mankom namon since may ara man kita nga concern sa pork, why not nga 500 abi man na sa manok, 500 man sa baboy. So siling ko gani kay RTD Peter ang amon nga RTD for research and policy nga pwede siya kahimo sang justification if ever nga magwa ang guidelines sang ina nga cash assistance nga 5,000 kay may ara man social amelioration gihapon nga nakakonsulod sa DA sa 24 billion nga ara sa Bayanihan Act. So kung magwa ang guidelines kag may ara siya provision for supplemental guidelines for the region, we can probably propose nga other than chicken basi pwede pa ang baboy. So how to go about it kasi siyempre may matansa pa, may kung ano pa dira. So sa manok wala problema kay siyempre bilog, hindi na kinahanglan nga pera addressing plan kita. But of course bilog siya, but for baboy kinahanglan nga imatansa pagid siya. So again pa prepare ko sa ilang inventory sang commercial farms diri and of course sang mga integrators para if ever nga ang guidelines will be downloading of funds to the region kay ang previous na to nga social amelioration fund ang budget gin sa ang budget gin pasa sa DBP and then sa Land Bank of the Philippines. Sila ang naghatag sa 5,000 nga cash. So wala pa ni nabali kung ano ang scheme in terms of the provision of this cash assistance. I see. On the other hand, may mga financial support bala kita nga ginahatag subong sa mga individual farmers or other not necessarily dole out but pwede ma-access ang mga magagmay nga farmers nga magamit nila like they will apply for it in 30 days available na ang ina nga mga pundo para makabulig sa ila kay sa nibaloan naton like ang ASEP subong budlayan na ang farmers nga mag-avail kay kung sa una na budlayan ang farmer mag-avail sa ASEP kay kadamo-damo sa requirements subong naging oversimplify ang requirements nagdamo-damo naman ang nag-avail hindi naman ma-accommodate tanan dali release ni Land Bank. So may ara bala kita sa mga small term nga mga bulig para sa mga small groups and individual farmers nga naigo kay may mga negosyo man dalas ng sining COVID, Director? Actually sang nagligad nga bulan of course may releasing kita but intended for rice farmers yung diri sa Iloilo is the RFFA rice farmers financial assistance kag financial subsidy for rice farmers sa other provinces so in the amount of 5,000 pero may ara pagit kita which is coming from the
Agricultural Credit and Policy Council and channeled through the accredited conduit cooperative or rural bank per province. May ara na siya. 25,000 siya nga payable in 10 years at zero interest. So galing kay 25,000 siya 25,000 per person. So galing kay limited siya ating kapatid per region. So 2005 per region. Ang gin-prioritize ni ang naapektuhan sang Ursula. So Sure Aid sa Survival and Recovery Financial Assistance supposed to be for Ursula victims, pero gin-realign siya for Sure Aid COVID. Pero the recipient will still be those victims of the Typhoon Ursula sang December. Kay may mga damage report submitted ang mga local government units. Kaya of course identified ang mga fishers, vegetable farmers nga nasamad ang ilang mga livelihood. So other than that, aside from the individual farmers, may ara man kita support for micro and small entrepreneurs. So as of today, mga 21.5 million ang nahatag na nato na release ang ACPC to qualified nga mga enterprises. May ara sa Clan, may ara diri sa Iloilo, may sa Kapisman. But for Bayanihan Acto, there will still be another round of Sure Aid. But of course, hindi lang siya sa cash assistance, not only for rice farmers, kay may ara naman support for seeds and fertilizer. So, ang nakabutang to sa presentation sa Central Office for the 24 billion, ara support for fishers, corn farmers, and coconut farmers. So, the details of which we still have to know. Kaya siyempre wala pa napirmahan ang Bayanihan Act 2 ni President. At the same time, wala man pa, ara man siguro may draft na ang implementing rules and regulations. So we are hoping the rest of the sector could avail of the assistance. All right. With this, Director, nakita naton nga isa ini ka maayong oportunidad. Agod nga direkta naton malink ang imo talatapan, ikaw, ang imo departamento sa mga mangunguma as we go live from time to time. Agod ibaluon naton kung anong mga programa sa Department of Agriculture para sa mga mangunguma, sa mga mangingisda. Feel free nga magpakig-angot sa aton and pwede man sa kay Sir James sa Rafis agod nga mapadasig ang pagpalapot naton sa mensahe sa aton sining nga mga kubos nga mga mangunguma. Director Ecoter. Salamat Gid Rod sa ina nga ginhambal mo. Kay we really wanted to spread the good news to the rest of the stakeholders in the agriculture and fisheries sector. Kay subong hindi pa kami pagguwa sang detalyado nga informasyon parte sa Bayanihan Acto. Kay wala pa sa napirmahan ni Presidente. Kag of course ang panggit sina is the implementing rules and regulation. At the same time, ang guidelines man nga pagguwa sang central office based dito sa IRR. So hopefully within the month of December, September, buwas, may meeting kami sa Rice Resiliency Project Part 2. So may ara man budget out of that 24 billion, 5 billion pesos nga i-procure man sang seeds kag fertilizer, especially for our rice farmers diri sa Region 6. So we are hoping ma-settle namon bas kay istoryahan man na ga-consult man na ang Central Office with regards to the implementing guidelines based on the IRR man sang Bayanihan Acto. So proactive lang ang Central Office nga this early even without pa nga mapermahan ni Presidente ang law, naghihikutar na ang Central Office sa mga implementing guidelines kag in consultation with the regional offices and bureaus.
Alright, Director Ricoter, madamong ikasalamat sa sing oportunidad na ginatag mo sa Iloilo Metropolitan Times. Salamat gid Rod sa ining kay gayunan kag sa Iloilo Metropolitan Times para mapalabot sa aton nga mga stakeholders ang agri fisheries ang ining bag-o nga hindi nga maayo nga mga balita kag kung ano ang ginahimo sang Department of Agriculture kag sang iya nga mga agencies like BFAR, of course PCA, at least makita naton nga hindi lang rice farmers ang tagaan sang benefit sa Bayanihan Act 2. Thank you kag mayong hapon. Nabatian ang kag nakita ninyo ang Regional Director sang Department of Agriculture, si Engineer Remilin Ricoter. So stay tuned, no? Sa tanan nga mga mangunguma and agriculture industry stakeholders sa mga balita kag informasyon, ano ang mga benepisyo, ano ang mga programa nga aton mahatag para sa mga pumuluyo as we try to bridge the gap nga gintugas ang pandemic sa aton nga mga farmers kag sa ila sining nga mga ginahimo. As we all knew, ang agrikultura hindi lang siling palangabian nga para nga mabuligan ang iban, pero first and foremost, the basic and the most important thing about farming is you feed yourself. Once you get to feed yourself, you feed others. Pero makita naton nga hindi ini kaya sa nga tagsa ka individual or sa mga magagmay nga mga na grupo. In fact, we are thankful nga na-mention ining ACPC and ang bulig sini sa mga MSMEs. Naka-release na sila sa mga 21.5 million pesos. We are interested nga ma-discuss ini sa sunod pagid nga mga edition sa aton sining pagkapalayag. Agod nga mahatagan naton sang direktang access ang mga mangunguma sa mga financial windows, no? Ang mabudlay abi sa ginahatag nga tag 5,000, tag 2,500. Imagine mo 25,000 pero parang everybody happy, quote and unquote, tuklaw ay man yung balon. Kaya tanan nag-aangal mo, ang iban maangal nga si Duve mi ara, nga si Benya wala. Si Duve abi kay 2 asawa, 3 asawa. Hindi masamo siya siguro. But the thing is, nga sila yung may ara, nga ako yung wala. Natigin mo, ang 25,000 gin 2,500. Sus, pagtupa sang 2,500. Ano man ang 2,500? Hindi ka bakal 3 kasako abono na. Wala natapos din ang galastuhan sa isa ka rice farmer. Kung nagbakal ka man sang manok, isa good, anong sustain mo nga pakaon sa imong manok. Kung nagbakal ka man idik, although nagnubo sa buong presyo sang idik, no, sa mga backyard lang, makabakal ka na tag 2,000, may 500 ka pang bubod. But just the same, nagkapabilin, in short nga problema sa mga mangunguma, is sustainability. 2,500, may 5,000, dole out, bulig, tapos na. Wala, pagkaon na sa isa ka dako nga pamilya sa mangunguma. When I say dako, 2 ka kabataan, iloy ka gamay. Wala na ng 5,000, 3 kasi mano, ubos na. But if there will be windows of opportunity nga dala ang ining bayanihan law, part 2, sa diin ma-empower naton financially ang mga MSMEs sa bahin sang agriculture side, mga small individual farmers, dako nga bulig ini para nga maduso kag mapasanyog ang sektor sang agrikultura. And I know hindi lang isa, hindi lang 2 kadamo sang interesado nga maka-avail sini. So let's find a way para ma-bridge naton ining information, ang ining information kag ang ining mga proyekto sa aton nga mga stakeholders kag mga mangunguma pinaagi sa sining programa. There you have it. Salamat sa sining kayunan nga ginhatag nyo naman liwat sa aton diri sa Iloilo Metropolitan Times. In Philippines, madamo gid nga salamat. This is IMT Conversations. My name is Rod Texon.
IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon.